Sa video na ito, malalaman mo kung paano ang isang simpleng dilaw na pampalasa, turmeric o luyang dilaw, ay makatutulong sa iyo na makatulog ng mahimbing muli, kahit ikaw ay lampas 60 taong gulang na. Pansin mga senior sa Pilipinas. Kung pagod ka na sa paggising tuwing alas 2 ng madaling araw, nakatitig sa kesam, o lagi kang pagod kahit buong gabi kang natulog, panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ang isang simpleng natural na sangkap ay makatutulong upang pakalmahin ang iyong katawan, bawasan ang pananakit, at tulungan kang makaranas ng mahimbing at payapang tulog muli, walang gamot, walang mamahaling suplemento. Madali ka bang mapagod pagkagising? Nahihirapan ka bang makatulog dahil sa pananakit ng katawan, stress, o sobrang pag-isip? Hindi ka nag-iisa. Ayon sa mga pag-aaral, mahigit 50% ng mga senior sa Pilipinas ay nakararanas ng insomnia o mababaw na tulog. At kakaunti lang ang nakaalam na ang solusyon ay maaaring nasa kusina mo na sa maliit na garapon ng luyang dilaw. Ayon sa mga sleep expert mula sa Harvard Medical School, ang kakulangan sa maayos na tulog ay hindi lang nakakapagod, maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng memorya, alta presyon, at maging diabetes. Ngunit ayon naman sa pananaliksik ng Journal of Medicinal Food, ang turmeric, dahil sa aktibong compound nitong curcumin, ay nakatutulong labanan ang pamamaga, ayusin ang iyong stress hormones, at pagandahin ang kalidad ng iyong tulog, sa natural na paraan. Kaya bago ka muling uminom ng sleeping pill, panoorin mo muna ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil malalaman mo rito kung bakit mas hirap matulog ang mga senior paglampas ng 60, kung ano ang ginagawa ng turmeric sa loob ng katawan mo, at kung paano ihanda ang isang simpleng inumin bago matulog na tinatawag ngayon ng maraming eksperto bilang natural na sleeping pill ng kalikasan. Kung gusto mong makatulog ng mahimbing mamayang gabi, ay type ang ILAYA sa comments. At sabihin mo rin saan ka nanonood. Luzon, Visayas, o Mindanao. Gusto naming marinig ang sagot mo. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-like ang video, dahil bawat linggo ay nagbabahagi kami ng mga natural at siyentipikong paraan para tulungan kang mabuhay ng mas matagal, mas malakas, at mas malusog. Ngayon, simulan na natin. Magsimula tayo sa pag-unawa kung bakit mas nagiging mahirap matulog habang tayo ay tumatanda. Dahil bago natin ayusin ang problema, kailangan muna nating maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng ating katawan. Kapag tayo ay umabot na sa edad na 50, 60 pataas, nagbabago ang ating internal body clock, o tinatawag ng mga siyentipiko na circadian rhythm. Ayon sa mga eksperto mula sa National Institute on Aging, nagsisimulang bumaba ang produksyon ng ating utak ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa katawan mo na oras na para matulog. Kaya kahit maaga kang humiga, maaaring hindi ka agad antukin gaya ng dati. Kung napansin mong mas matagal ka nang nakakatulog ngayon kumpara noong bata ka pa, ay type sa comments ang yes, that's me. Ang antas ng melatonin ay maaaring bumaba ng hanggang 50% sa pagitan ng edad na 30 hanggang 70. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming senior ang gising pa rin ng alas 3 ng madaling araw, kahit maaga nang natulog. Isa pa sa mga malaking dahilan ay pananakit ng katawan. Habang tayo ay tumatanda, dumarating ang mga karaniwang problema tulad ng arthritis, paninigas ng kasukasuan, pananakit ng likod, o pagkapagod ng kalamnan. Minsan, kahit maliit na sakit sa tuhod o likod, sapat na para hindi ka na makapagpahinga ng maayos. Ayon kay Bharat Agarwal ng AC Anderson Cancer Center sa Texas, ang chronic inflammation o tuloy-tuloy na pamamaga sa katawan ay isa sa mga nakatagong dahilan ng parehong sakit at hirap sa pagtulog. Kapag inflamed ang katawan, naglalabas ito ng mga kemikal na tinatawag na cytokines na nakakaabala sa iyong sleep cycle. Kaya maraming senior ang nagsasabi, pagod na ako, pero hindi ako makatulog dahil masakit ang katawan ko. Kung naranasan mo na rin ito, ay type sa comments ang I feel that. Hindi ka nag-iisa, milyon-milyong senior ang nakararanas ng ganitong pakikipaglaban gabi-gabi. Pero hindi lang katawan ang dahilan, pati ang isipan.
Ang stress at emosyonal na kalusugan ay may malaking epekto sa ating pagtulog. Maraming senior ang nakakaramdam ng pag-aalala sa kalusugan, pamilya, o pera. May ilan ding nakararamdam ng lungkot o pag-iisa, lalo na pagkatapos magretiro o kapag hiwalay na sa mga anak. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Rochester Medical Center, ang mga senior na nakakaramdam ng pag-iisa ay doble ang posibilidad na magkaroon ng insomnia kumpara sa mga taong aktibo sa lipunan. Kapag napupuno tayo ng stress, ang katawan ay naglalabas ng cortisol, ang pangunahing stress hormone. At kapag mataas ang cortisol, laging alerto ang utak. Parang gusto mong patayin ang ilaw pero na-stuck ang switch sa on. Kaya kahit pagod ang katawan, gising pa rin ang isip. Kung ganito rin ang nararanasan mo, ay type sa comments ang yes, overthink at night. Mamaya sa video na ito, ipapakita ko kung paano tinutulungan ng turmeric na pakalmahin ang isip at pababain ang stress levels upang makatulog ka ng mas malalim at payapa. May isa pang dahilan na madalas nakakalimutan, ang mga iniinom na gamot. Ang ilang gamot para sa alta presyon, kolesterol, o diabetes ay maaaring makaapekto sa iyong tulog. May mga gamot na nagdudulot ng pagkairita o hindi mapakali. Ang iba naman ay madalas kang paihi sa gabi. At may ilan ding nakakaapekto sa iyong hormones. Ayon sa ulat ng Harvard Health Publishing noong 2021, ang beta-blockers at corticosteroids ay kabilang sa mga pinakakaraniwang gamot na nakakaistorbo sa tulog ng mga senior. At syempre, nandyan din ang ating lifestyle. Ang pag-inom ng kape o tsaa sa hapon, ang sobrang tagal ng tulog sa tanghali, o ang panonood ng habang nakahiga ay maaaring makalito sa natural sleep signals ng utak. Maging tapat tayo, sino rito ang umiinom pa rin ng kape pagkatapos maghapunan? Kung ikaw yan, ay type ang guilty sa comments. Huwag kang mag-alala, mamaya ipapakita ko sa iyo ang mas masustansyang inumin na maaari mong subukan sa gabi. Ngayon, may isang bagay na bihirang mapansin ng mga tao. Ang kakulangan sa tulog ay hindi lang nakakapagod. Ayon kay Matthew Walker, may akda ng librong Ali We Sleep. Ang kawalan ng maayos na pahinga ay nagpapalala ng pamamaga, nagpapahina ng immune system, at nakakaapekto sa memorya. At kapag patuloy ang pamamaga, nabubuo ang isang masamang siklo. Ang sakit ang sanhi ng puyat, at ang puyat ay nagdudulot ng mas maraming sakit. Isang paulit-ulit na siklo na hirap takasan ng maraming senior. Pero may magandang balita. Ang siklong ito ay maaaring maputol sa natural na paraan. At dito papasok ang turmeric. Dahil ang turmeric ay nakatutulong magpababa ng pamamaga, magpawala ng sakit, at ayusin ang mga hormone na kumokontrol sa iyong tulog. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo sa comments. Ano ang pinakamalaking problema mo sa pagtulog ngayon? Ito ba ay sakit sa katawan? Stress? O gamot? I-type mo sa ibaba, gusto kong mabasa ang mga sagot ninyo at tumugon sa ilan sa mga ito. At kung natututo ka mula sa video na ito, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Linggo-linggo kaming nagbabahagi ng mga health tips na espesyal na ginawa para sa mga senior Pilipino tulad mo. Ngayon, ituloy na natin. Sa susunod na bahagi ng video, malalaman mo kung paano ang turmeric, ang maliwanag na dilaw na pampalasang nasa kusina mo, ay maaaring kumilos bilang isang natural na tulong sa pagtulog. Sinusuportahan ng siyensya at pinagkakatiwalaan ng mga eksperto sa buong mundo. Ngayon na naiintindihan na natin kung bakit mas nagiging mahirap ang pagtulog habang tayo'y tumatanda, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamakapangyarihang natural na solusyon na makikita lang sa inyong kusina, ang turmeric o sa ating tawag, luyang dilaw. Ang maliwanag na dilaw na pampalasang ito ay hindi lang pangsalakya. Sa loob ng 1,000 taon, ginamit ito sa Asia, lalo na sa India, China, at pati na rin dito sa Pilipinas bilang natural na gamot. Ginagamit ito para gamutin ang sugat, pahupain ang pananakit, at pakalmahin ang katawan. At ngayon, ipinapatunay na ng modernong agham na tama ang pinagbatayan ng ating mga ninuno.
Ang kapangyarihan ng turmeric ay nagmumula sa isang susi, ang curcumin. Ang curcumin ang aktibong sangkap na nagbibigay sa turmeric ng gintong kulay at mga kahanga-hangang katangian para magpagaling. Ayon kay E. Bharat Agarwal mula sa N.E. Anderson Cancer Center sa Texas, isa ang curcumin sa mga pinakamakapangyarihang natural na anti-inflammatory molecules na natuklasan. Maaari nitong maimpluwensyahan ang mahigit 700 genes sa katawan at humarang ng higit sa 30 magkakaibang pathway na nagdudulot ng pamamaga. Ibig sabihin, hindi lang nito tinatakpan ang sakit, tinutugunan nito mismo ang ugat ng problema. Kapag bumaba ang pamamaga, natural ding nababawasan ang sakit, humihilom ang mga kalamnan, at natatanggap ng katawan ang senyales na ligtas ng magpahinga. At kapag pakiramdam ng katawan ay ligtas na, sinusundan naman ito ng isipan, dito nagsisimula ang tunay at malalim na pagtulog. Kung naniniwala ka na sapat na ang hatid ng kalikasan para gumaling ang katawan, ay type sa comments ang naniniwala ako sa kalikasan. At pakisabi rin saan ka nanonood. Luzon, Visayas, o Mindanao. Gustong-gusto naming makita ang inyong mga lokasyon sa comments. Ngayon, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng agham tungkol sa turmeric. Isang review noong 2017 na inilathala sa Journal of Foods ang nagsuri ng maraming pag-aaral at natuklasang ang curcumin ay maaaring magpababa ng pamamaga, pagandahin ang mood, suportahan ang pag-and-operate ng utak, at i-regulate ang sleep-wake cycle, ang internal na orasan ng katawan. Sa isa pang pag-aaral noong 2015 sa Journal of Clinical Psychopharmacology, napag-alaman na ang curcumin supplementation ay makabuluhang nagpabuti ng mood at nagbawas ng insomnia na may kaugnayan sa stress sa mga nasa hustong gulang. Paano? Dahil tinutulungan ng curcumin na tumaas ang antas ng serotonin at dopamine, ang mga feel-good chemicals sa utak. Ito rin ang mga neurotransmitters na tumutulong sa katawan na mag-relax at maghanda para matulog. Kaya sa halip na pilitin ang katawan na matulog gaya ng ginagawa ng mga gamot, dahan-dahan nitong ibinabalik ang natural na balanse na nagpapahintulot sa iyo na makatulog ng payapa at mag-wake up ng sariwa. Kung nasubukan mo na ang turmeric at napansin mong mas kumalma ka, ay type sa comments ang gumagana. Kung hindi pa, ay type ang isusubukan ko mamayang gabi. At kung may natutunan ka, pakipindot ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil lingguhan kaming nagbabahagi ng natural na health tips para sa mga senior gaya nyo. Dito sa Pilipinas, bahagi na ng ating kultura ang luyang dilaw. Maaaring naaalala ninyo ang salabat, ang mainit-init na tsaa na gawa sa luya, na ginagawa ng ating mga magulang at lola kapag pagod o may sore throat. Ang hindi alam ng marami, ang pagdagdag ng turmeric sa salabat ay hindi lang gumagaan ng lalamunan, pinapakalma rin nito ang katawan at tumutulong sa isip na mag-unwind bago matulog. Madalas na binabanggit ni E. Willie Ong, isang respetadong doktor at health educator sa Pilipinas, na nakatutulong ang turmeric sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagbawas ng pamamaga sa kasukasuan, kaya mas komportable ang pagtulog. Kaya maraming tao na umiinom ng turmeric tea bago matulog ang nagsasabing gumigising sila ng masariwa at hindi gaanong naninigas sa umaga. Kung nasubukan mo na ang turmeric tea, isulat sa comments nasubukan ko na, o kung hindi pa, pero susubukan ko. At kung nakakatulong sa iyo ang video na ito, bigyan ng thumbs up para mas marami pang senior Pilipino ang makakatuklas ng gintong lunas na ito. Ngayon, lalalim pa tayo. Kapag umiinom ka ng turmeric, dumadaloy ang curcumin sa iyong bloodstream at nagsisimulang harangin ang mga enzyme na lumilikha ng pamamaga. Kasabay nito, pinapalakas nito ang antioxidant activity, ibig sabihin, tinutulungan nitong ma-repair ang mga selula habang nagpapahinga ka. Kaya sinasabi ng mga eksperto na ang turmeric ay hindi lang anti-inflammatory, isa rin itong tagapangalaga ng selula. Suportado pa nito ang hypothalamus, ang bahagi ng utak na kumokontrol sa iyong sleep regulation. Natuklasan ng mga researcher mula sa Murdoch University sa Australia na ang mga adult na regular na umiinom ng curcumin ay nakakaramdam ng mas maraming kapayapaan sa araw at mas consistent na pattern ng pagtulog sa gabi.
Hindi sila naging sedated, naramdaman lang nila na mas nakatune sila sa kanilang natural na ritmo ng katawan. At dito nagkakaiba ang turmeric sa sleeping pills. Ang mga sleeping pills ay pwedeng mag-knock out sa iyo, pero hindi nito binibigay ang tunay na pahinga sa katawan. Ang turmeric, sa kabilang banda, ay ibinabalik ang natural na kakayahan ng katawan na mag-relax at makatulog ng dahan-dahan, nang walang malalaking side effect. Kung mas gusto mo ang natural na paggaling kaysa sa gamot, ay type sa comments ang mas mabuti ang natural. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa Gintong Sustansya para ma-notified ka sa mga bagong video tungkol sa kalusugan ng mga senior. May isang bagay na madalas hindi alam ng marami, mas epektibo ang turmeric kapag sinamahan ng black pepper. Naglalaman ang black pepper ng compound na piperine na nagpapataas ng absorption ng curcumin hanggang 2,000%, iyon ay 20 beses na mas epektibo. Kaya kapag gagawin mo ang turmeric na inumin mamaya, tandaan na maglagay ng kaunting pamintang itim. Hindi nito babaguhin ang lasa, pero mas gagana ng husto ang turmeric sa loob ng katawan. Kung may bagong natutunan ka ngayon, ay type sa comments ang may natutunan ako. Ay share mo rin ang video na ito sa iyong mga kaibigan o kamag-anak na nahihirapang matulog, magpapasalamat sila sa iyo. Pagkatapos ng ilang gabi ng regular na pag-inom ng turmeric milk o curcumin supplement, marami sa mga senior ang nag-uulat na mas mabilis silang natutulog, mas kalmado bago matulog, hindi gaanong nagigising sa gabi, at mas maraming enerhiya sa umaga. Hindi ito milagro, ito ay ang katawan na dahan-dahang gumagaling sa natural na paraan. Kung gusto mong maranasan ang ganitong klase ng pagtulog, kalmado, malalim, at nakakapag-refresh, ay type sa comments ang gusto ko ng ganitong tulog. At huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming mga susunod na video. Ngayon na nalaman mo kung gaano kapangyarihan ang turmeric, itutuloy natin sa susunod na bahagi ng video kung paano ito aktwal na tumutulong sa katawan para makatulog, hakbang-hakbang, na sinusuportahan ng siyentipikong pananaliksik at mga pag-aaral ng eksperto. Ngayong alam mo na kung bakit napakalakas ng bisa ng luyang dilaw bilang likas na lunas, mas palalalimin pa natin ang ating pag-unawa. Paano nga ba nito natutulungan ang isang tao na makatulog ng mahimbing kahit lampas 60 ka na? Maraming tao ang iniisip na ang luyang dilaw ay para lang sa pagluluto o sa pag-alis ng pananakit ng katawan. Pero ang hindi alam ng karamihan sa mga nakatatanda, ang gintong pampalasa na ito ay kumikilos sa 3 antas, sa katawan, sa isipan, at sa mga hormone. At kapag balanse ang 3 ito, doon nangyayari ang tunay na mahimbing na tulog. Simulan natin sa katawan. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit hirap matulog ang mga senior ay pananakit ng katawan, rayuma, sakit sa likod, pananakit ng kasukasuan, at iba pa. Kahit kaunting kirot lang, mahirap nang makarelax. Kapag humiga ka at naramdaman mo ang tusok sa tuhod o paninigas ng likod, alerto pa rin ang iyong katawan. Hindi ito makapatay ng switch para makatulog. Dito pumapasok ang bisa ng luyang dilaw. Ang aktibong sangkap nitong curcumin ay gumaganang parang natural na pain reliever, katulad ng ibuprofen, pero walang masamang side effect. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Medicinal Food noong 2016 na, ang mga senior na uminom ng curcumin sa loob ng 8 linggo ay nakaranas ng mas kaunting pananakit, mas magandang pagkilos ng katawan, at, pinakamahalaga, mas mahimbing at mas mahabang tulog. Pinaliwanag ni Ajay Goel, isa sa mga mananaliksik, na ang curcumin ay pinapatay ang mga gene sa katawan na sanhi ng pamamaga. Sa halip na takpan lang ang sakit, tinatanggal mismo ng turmeric ang ugat ng problema, ang inflammation. Kapag nagsimulang mawala ang pananakit, nagkakaroon ng permiso ang katawan mo na magpahinga. Lumuluwag ang mga kalamnan, bumabagal ang paghinga, at tumitigil ang pagpasok ng mga signal ng sakit sa utak. Doon ka na dahan-dahang inaantok ng natural. Kung ikaw ay isa sa mga hirap matulog dahil sa pananakit ng katawan, ay type sa comments, "Yes, that's me." Kung gusto mong subukan ang turmeric para sa pain relief, ay type, "I will try it."
At kung hindi mo pa nagagawa, pindutin ang thumbs up para mas marami pang seniors ang makaalam ng ganitong natural na lunas. Ngayon, lumipat naman tayo sa isipan. Minsan, handa na ang katawan na magpahinga pero ayaw pa rin tumigil ng isip. Pagkahiga mo, biglang pumapasok lahat ng iniisip, bayarin, anak, kalusugan, mga alalahanin. Parang ayaw talagang huminto ng utak. Pero makakatulong din dito ang luyang dilaw. Ayon sa mga mananaliksik mula sa Murdoch University sa Australia, nakatutulong ang curcumin na pababain ang cortisol o iyong stress hormone. Kapag mataas ang cortisol, akala ng utak mo ay araw pa rin, kaya nananatili kang gising at alerto. Pero kapag pinababa ito ng curcumin, nagsisimula kang kumalma. Unti-unti kang nagiging payapa. Sa parehong pag-aaral, napag-alaman na ang mga taong regular na umiinom ng curcumin ay mas mababang antas ng kaba, mas kalmado, at mas balanse ang emosyon. Hindi lang sila mas mabilis makatulog, mas magaan din ang pakiramdam nila sa buong araw. Kung naniniwala kang stress ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka makatulog, ay type sa comments, "Yes, stress is my enemy." At kung may natututunan ka, ay type, "I'm learning." Gusto naming marinig ang iyong mga komento, dahil nakakatulong ito para malaman namin kung ano ang epektibo sa iyo, at para mas tumibay pa ang ating gintong sustansya pamilya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga hormone, ang tunay na susi sa mahimbing na tulog. Sa loob ng utak mo, may dalawang hormone na nagdedesisyon kung gaano kahimbing ang tulog mo, serotonin at melatonin. Ang serotonin ang nagpapanatili ng kalmado at magandang mood sa araw. Samantalang ang melatonin ang nagsasabi sa utak na panahon na para matulog sa gabi. Kapag bata ka pa, madali lang maglabas ng katawan ng dalawang hormone na ito. Pero habang tumatanda, bumababa ang produksyon ng mga ito. Kaya kahit pagod ka na, hindi ka pa rin makatulog dahil kulang na ang natural na sleep signal ng iyong katawan. Ang magandang balita, nakatutulong ang luyang dilaw para ibalik ang balanse ng mga hormone na ito. Ayon sa isang pag-aaral noong 2019 na inilathala sa Journal of Affective Disorders, pinapataas ng curcumin ang antas ng serotonin sa utak, at ang serotonin naman ay tumutulong para makagawa ang katawan ng mas maraming melatonin. Ang natural na prosesong ito ang dahilan kung bakit mas madali kang makatulog at mas mahaba ang tulog mo. Sa halip na pilitin kang matulog gaya ng ginagawa ng sleeping pills, tinuturuan ng turmeric ang utak mong matulog ng natural. Nakatutulog ka ng dahan-dahan, at paggising mo, magaan ang pakiramdam, hindi groggy. Kung gusto mong magsimulang muling gumawa ang iyong katawan ng mga natural na hormone sa pagtulog, ay type sa comments, "Yes, I want that." At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na ang subscribe at ang bell icon, para lagi kang updated sa mga bagong video ng gintong sustansya. Pero heto pa ang mas kamangha-mangha. Habang natutulog ka, dumadaan ang utak mo sa tinatawag ng mga siyentipiko na lymphatic process, isang uri ng e-cleaning system, sa gabi. Sa yugtong ito, nililinis ng utak mo ang mga lason at proteinang basura na maaaring makaapekto sa iyong memorya. At hulaan mo kung ano? Suportado rin ito ng turmeric. Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa University of California, Los Angeles, UCLA, na ang mga matatandang uminom ng curcumin supplements sa loob ng 18 buwan ay nagpakita ng mas mahusay na memorya at konsentrasyon kumpara sa hindi uminom. Kaya hindi lang tulog ang tinutulungan ng turmeric, tinutulungan din nitong mag-repair ang utak habang natutulog ka. Kaya maraming taong regular na gumagamit ng turmeric ang nagsasabing hindi lang sila mas mahimbing matulog, mas alerto at mas matalas din ang isip pagkagising. Kung gusto mong maprotektahan ang iyong memorya habang pinapaganda ang iyong tulog, ay type sa comments, "Golden Brain." At huwag kalimutang i-like ang video para mas maraming seniors sa Pilipinas ang matutong magamit ang luyang dilaw sa tamang paraan. Ngayon, mabilis nating buuin ang ating natutunan. Tinutulungan ka ng turmeric na mas makatulog sa 3 paraan. Binabawasan nito ang sakit at pamamaga, kaya nakaka-relax ang katawan. Pinapababa nito ang stress hormones, kaya kumakalma ang isipan.
Pinapataas nito ang serotonin at melatonin, kaya natutulungan ang katawan mong matulog ng natural. Walang kemikal. Walang dependency sa gamot. Likas na kapangyarihan ng kalikasan, tumutulong sa katawan, hindi kalaban nito. Sa susunod na bahagi ng video, ituturo ko mismo kung paano ihanda ang turmeric para sa pagtulog. Matututunan mo ang tamang recipe, ang pinakamainam na oras para inumin ito, at kung paano pagsamahin sa iba pang natural na sangkap para mas epektibo pa. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman, paano mo gustong inumin ang luyang dilaw, inumin o kapsula? I-type sa comments, drink, kung gusto mo itong iniinom ng mainit bago matulog, o capsule, kung mas gusto mo ito bilang supplement. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-ring ang notification bell, para hindi mo ma-miss ang susunod na bahagi. Ang gintong recipe na maaaring magbago sa iyong mga gabi. Ngayong alam mo na kung ano ang ginagawa ng luyang dilaw sa loob ng iyong katawan, oras na para matutunan kung paano mo ito gagamitin ng tama para sa mas mahimbing na tulog. Dahil iba ang alam mo lang sa ginagawa mo ng tama. Sa bahaging ito, ipapakita ko sa iyo ang eksaktong recipe at paraan para ihanda ang tinatawag ng mga eksperto na golden milk o sa Filipino, gatas na may luyang dilaw. Ang simpleng inuming ito bago matulog ay ginagamit na sa loob ng daan-daang taon sa India at sa iba't ibang bahagi ng Asya para paluwagin ang katawan, bawasan ang pananakit, at pakalmahin ang isipan bago matulog. At ang pinakamaganda sa lahat, ligtas, natural, at kaya mong gawin sa sarili mong kusina ngayong gabi. Kaya ihanda na ang iyong ballpen o cellphone dahil siguradong gusto mong isulat ito. Mga kakailanganin. 5 simpleng sangkap lang ang kailangan mo. 1 tasa ng mainit-init na gatas, pwedeng gatas ng baka o plant-based milk tulad ng soy o almond. Kalahating kutsarita ng turmeric powder, luyang dilaw, ito ang pangunahing sangkap. 1 kurot ng black pepper, paminta, tandaan, pinapataas nito ang bisa ng turmeric hanggang 2,000%. Kapat na kutsarita ng cinnamon, kanela, nagbibigay ng lasa at tumutulong mag-regulate ng blood sugar. 1 kutsarita ng honey, pulot, para sa natural na tamis at pampakalma. Paraan ng paghahanda. Hakbang 1. Ilagay ang 1 tasa ng gatas sa maliit na kaserola at painitin sa mahina lang na apoy. Huwag hayaang kumulo, dapat sapat lang ang init para masarap inumin. Hakbang 2. Idagdag ang turmeric powder, black pepper, at cinnamon. Haluin ng dahan-dahan sa loob ng 2-3 minuto hanggang sa magsama-sama ang mga sangkap. Hakbang 3. Kapag mainit at kulay ginto na ang timpla, patayin ang apoy at palamigin ng kaunti. Hakbang 4. Idagdag ang honey pagkatapos alisin sa apoy para mapanatili ang natural na nutrisyon ng pulot. Pagkatapos, ibuhos sa tasa, langhapin ang amoy nitong mabango at earthy. At inumin ito mga 30-60 minuto bago matulog. Ayan! Iyan na ang golden milk. Simple lang, di ba? Pero huwag mong maliitin ang kasimplihan nito dahil may matibay na siyentipikong ebidensya sa likod ng inuming ito. Ayon kay Josh Axe, isang kilalang clinical nutritionist at may akda, ang pagsasama ng turmeric at black pepper sa ganitong paraan ay maaaring paramihin ang bisa ng curcumin ng halos 20 beses. At dahil may gatas, mas mabilis itong naa-absorb ng katawan at mas matagal na nanatili ang epekto nito. Ang inuming ito ay hindi lang basta pampatulog. Inilalagay nito ang katawan mo sa tamang kondisyon para sa mas malalim, mas nakapagpapagaling na tulog. Mga testimonya ng mga senior. Maraming senior na umiinom nito gabi-gabi ang nagsasabing nakikita na nila ang resulta sa loob lamang ng 5 hanggang 7 araw. Mas mabilis silang nakakatulog. Mas magaan ang pakiramdam ng kasukasuan. At paggising nila mas mataas ang enerhiya. Kaya ngayong gabi hamon ko sa iyo. Subukan mo ang recipe na ito sa loob ng 1 linggo. Walang sleeping pills. Walang mamahaling supplement. 1 tasa lang ng golden milk bago matulog. Pagkatapos ng 1 linggo, bumalik sa video na ito at i-comment.
I tried it, and it worked. Gusto kong mabasa ang iyong karanasan at resulta. Kung plano mong subukan ito ngayong gabi, I type. I will drink golden milk tonight. At kung nasubukan mo na dati at epektibo sa iyo, I type. It works. Para ma-inspire din ang iba na sumubok. Ilang tips para mas epektibo. Consistency is key. Mas tumatalab ang turmeric kapag iniinom ng regular, hindi lang minsan o 2 beses. Kung lactose intolerant ka, gumamit ng plant-based milk gaya ng soy, oat, o almond milk. Para sa dagdag lasa at benepisyo, pwede kang maglagay ng manipis na hiwa ng luya o kaunting nutmeg, lang isang butil, parehong nakakatulong sa digestion at nagpaparelax ng kalamnan. Paalala mula kay Ear Andrew Weil. Ayon sa world-renowned integrative medicine expert na si Ear Andrew Weil, ang turmeric ay ligtas at epektibo kung gagamitin sa tamang dami. Huwag susobra, sapat na ang kalahating kutsarita kada tasa. O kung capsule naman, mga 500 mg isang beses o 2 beses sa isang araw. Kung may problema ka sa gallbladder o umiinom ng blood thinners, kumonsulta muna sa iyong doktor bago gawing regular ang turmeric para makasigurong ligtas. Kahit natural, dapat pa ring gamitin ng may pag-ingat. Kung sang-ayon ka na safety first si palagi, I type ito sa comments, safety first. Isipin mo ito. Uminom ka ng mainit na tasa ng golden milk. Umupo ka ng tahimik. Baka manalangin o magpasalamat sa mga biyaya ng araw. Unti-unting lumuluwag ang iyong mga kalamnan. Bumabagal ang tibok ng puso. At gumagaan ang iyong isipan. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahan kang lulubog sa malalim, payapa, at mahimbing na tulog. Iyan ang kapangyarihan ng kalikasan. At ang pinakamaganda, nasa kusina mo lang ito. Kaya ngayong gabi, iwasan muna ang mga tableta. Piliin mo ang ginintuang tasa. Dahil minsan, ang pinakasimpleng lunas ang siyang tunay na epektibo. Kung balak mong gawin ang recipe na ito mamayang gabi, I type sa comments. I'm trying this tonight. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up kung nag-enjoy ka sa video na ito. Bawat like ay tumutulong para mas maraming Pilipinong senior ang matutong mabuhay ng mas mahaba, mas malakas, at mas malusog. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin kung paano mo mapapalakas palalo ang bisa ng turmeric. Sa pamamagitan ng simpleng bedtime routines na tutulong sa iyong katawan na mas mabilis makatulog at manatiling mahimbing buong gabi. Kaya ituloy mo lang ang panonood, hindi pa tayo tapos. Ang susunod na bahagi ang magkukumpleto sa buong larawan. Ngayon na alam mo na kung paano gumawa ng golden milk, gawin natin itong mas makapangyarihan. Dahil maganda na ang turmeric mag-isa, pero kapag pinagsama mo ito sa tamang mga gawi bago matulog, maaaring magbago talaga ang iyong gabi. Maraming mga nakatatanda ang naniniwala na ang hirap ng pagtulog ay bahagi na lang ng pagtanda. Pero hindi ito totoo. Nagbabago ang ating katawan, pero kaya natin itong sanayin muli na magpahinga sa natural na paraan. Kaya narito ang ilang simpleng ngunit makapangyarihang tips na tutulong sa katawan at isip mong magtulungan kasama ng turmeric upang makamit ang malalim at payapang tulog. Tip #1, iwasan ang caffeine pagkatapos ng 3:00 ng hapon. Mananatili ang caffeine sa iyong sistema hanggang 8 oras, kahit hindi mo ito nararamdaman. Ang kape o tsaa sa hapon ay parang walang epekto, pero ito ang dahilan kung bakit gising ka pa rin pag 12:00 ng gabi. Sa halip, uminom ng herbal tea na walang caffeine gaya ng chamomile o luya. Kung sang-ayon kang iwasan ang caffeine sa hapon, I type sa comments, no coffee after 3:00. Tip #2, matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Kahit weekend. Tinutulungan nito ang katawan mong sundan ang natural body clock o circadian rhythm. Ayon sa Harvard Medical School, ang mga taong may regular na oras ng tulog ay nagkakaroon ng hanggang 40% na mas magandang kalidad ng tulog, lalo na ang mga matatanda. Mahilig sa ritmo ang ating katawan,
kaya kung sanayin mo ito sa pare-parehong oras, mas madali kang makakatulog at mas presko ang paggising mo. Tip #3, papangitin ang ilaw 1 oras bago matulog. Kapag maliwanag pa ang paligid, iniisip ng utak mo na araw pa. Pinipigilan nito ang paggawa ng melatonin, ang natural na hormone ng pagtulog. Subukang patayin ang malalakas na ilaw at gumamit ng lampara o kandila pagkatapos maghapunan. Ito ang senya sa utak mo na oras na ng pahinga. Tip #4, mag-inat o magdasal bago matulog. Ang simpleng stretching ay nakakatulong upang maalis ang tensyon sa kalamnan, lalo na sa leeg, likod, at binti. At kung ikaw ay taong may pananampalataya, ang maikling panalangin o pagninilay sa mga bagay na ipinagpapasalamat mo ay nagpapakalma sa puso at isip. Ang kombinasyong ito ng katawang relax at pusong payapa ay perpektong paghahanda para sa tulog. Kung ginagawa mo na ito gabi-gabi, ay type sa comments, "Yes, I do this." Kung hindi pa, ay type, "I will start tonight." Tip #5, panatilihing malamig, tahimik, at madilim ang iyong kwarto. Ang tamang temperatura ng kwarto para sa tulog ay nasa 24–26 degree. Kung masyadong mainit, nahihirapan ang katawan mong pumasok sa deep sleep. Gamitin ang electric fan, aircon, o buksan lang ang bintana para may hangin. Iwasan din ang mga ilaw, kahit maliit na ilaw mula sa TV o cellphone ay maaaring linlangin ang utak mong gising pa. At ito na ang susunod na punto, iwasan ang gadgets bago matulog. Ang cellphone, tablet, at TV ay naglalabas ng blue light na nagsasabi sa utak mong gising pa tayo. Kung mahilig kang mag-scroll sa Facebook o YouTube, magtakda ng limit. Tapusin ito 1 oras bago matulog. Gamitin na lang ang oras na iyon para maghanda ng turmeric drink mo, mag-inat, o makipagkwentuhan sa pamilya. Secret tip, maglakad o gumawa ng banayad na galaw bago matulog. Kung may arthritis o pananakit ng kasukasuan, subukang maglakad ng dahan-dahan sa loob ng bahay ng 5–10 minuto. Tinutulungan nito ang dugo na umikot ng maayos at binabawasan ang paninigas. Kapag pinagsama mo ito sa pag-inom ng golden milk, tuluyang nagre-relax ang katawan mo, loob at labas. Mapapansin mong mas magaan ang pakiramdam ng mga kasukasuan mo at bumabagal ang paghinga mo. Iyan ang senyales na handa na ang katawan mong magpahinga. Kung plano mong simulan ito ngayong gabi, ay type sa comments, "I'll walk tonight." Tignan natin kung ilan sa inyo ang susubok sa simpleng ngunit makapangyarihang pagbabago na ito. Tandaan, hindi mo kailangang gawin lahat agad-agad. Magsimula sa maliit. Baka ngayong gabi, iwasan mo lang muna ang caffeine. Bukas, papangitin mo na ang ilaw ng mas maaga. Sa susunod na linggo, magtakda ka ng regular na oras ng tulog at gising. Ang maliliit na hakbang ay nagdudulot ng malalaking resulta, lalo na kung tuloy-tuloy mong ginagawa. Ayon sa Sleep Foundation, 2021, ang mga matatanda na gumawa lang ng 2 simpleng habit, ang pagbabawas ng caffeine at regular na oras ng tulog, ay nagkaroon ng mas maayos na tulog sa loob lamang ng 2 linggo. Kaya huwag maliitin ang mga simpleng hakbang na ito. Gumagana talaga sila. Kung ginagawa mo na ang ilan sa mga ito, ay type, "Yes, I do some." Kung magsisimula ka ngayong gabi, ay type, "I'm starting tonight." Ang mga komento mo ay nakaka-inspire din sa ibang seniors na kumilos. Isipin mo ito. Gabi na. Maaga kang kumain, pinatay mo na ang mga maliwanag na ilaw, nagdasal ka, nag-inat ng kaunti, at ngayon ay umiinom ka ng mainit na golden milk. Tahimik ang paligid. Magaan ang katawan mo. Payapa ang isipan mo. Hihiga ka, ipipikit ang mga mata, at sa loob ng ilang minuto, mahimbing kang makakatulog, parang matagal mo nang hindi naranasan. Hindi ito panaginip, ito ang nangyayari kapag pinagsama mo ang magandang gawi at lunas ng kalikasan. Tinutulungan ng turmeric ang katawan mong maghilom, at ang iyong mga gawi ay nagtuturo sa isip mong magpahinga. Magkasama silang bumubuo ng perpektong formula para sa natural na tulog. Kung ito ang klase ng gabi na gusto mong maranasan, ay type sa comments, "That's what I want."
At huwag kalimutang i-click ang thumbs up para matulungan din ang ibang seniors sa Pilipinas na mapanood ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na sa Gintong Sustansya at i-turn on ang notification bell. Bawat linggo, may mga bagong tips, natural na remedyo, at siyentipikong payo para sa mga Filipino seniors upang mas maging malusog, masaya, at malakas sa kanilang ginintuang panahon. Sa susunod na bahagi ng video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa. Mga paalala sa kaligtasan at medikal sa paggamit ng turmeric. Dahil kahit natural at makapangyarihan ito, may ilang bagay na dapat malaman ng bawat senior para magamit ito ng ligtas at epektibo. Kaya manatiling nakatutok, ang mga susunod na minuto ay maaaring makaiwas sa side effects at makatulong sa iyo na makamit ang pinakamagandang resulta mula sa iyong turmeric routine. Bago ka magsimulang uminom ng turmeric tuwing gabi, pag-usapan muna natin ang kaligtasan. Dahil natural ang turmeric, pero natural ay hindi nangangahulugang uminom ka ng gusto mo. Kahit ang mga mabubuting bagay ay maaaring magdulot ng problema kapag hindi natin ginagamit ng tama. Una, ang magandang balita. Ayon kay Ear Andrew Weil, isang kilalang eksperto sa integrative medicine, ligtas ang turmeric para sa araw-araw na paggamit kung tama ang dami. Ang inirekomenda ay 500 hanggang 1,000 mg ng curcumin bawat araw o tinatayang kalahating kutsarita ng turmeric powder sa iyong inumin. Yan lang ang kailangan mo. Tandaan, more is not always better. Ang sobra ay hindi laging mas maganda. Pero may ilang importanteng paalala. Isa, kung may problema ka sa gallbladder, kumonsulta muna sa iyong doktor bago uminom ng turmeric araw-araw. Ang turmeric ay maaaring magdulot ng pagkontrata ng gallbladder, na pwedeng magdulot ng pananakit kung may gallstones ka na. Dalawa, kung umiinom ka ng blood thinners tulad ng aspirin, warfarin, o clopidogrel, mag-ingat. Dahil nakakapagpamanipis din ng dugo ang turmeric, at maaaring tumaas ang panganib ng pagdurugo kung sabay sa mga gamot na ito. Laging kumonsulta muna sa doktor bago magsimulang uminom ng anumang suplemento. Tatlo, kung ikaw ay may diabetes o umiinom ng gamot pampababa ng blood sugar, bantayan ang sarili. Ang turmeric ay maaaring lalo pang magpababa ng asukal, at maaaring magdulot ng panghihina o hilo kung sabay sa maintenance medicine mo. 4. Para sa mga may acid reflux o hyperacidity, minsan ay nagdudulot ng kabigatan sa tiyan ang turmeric, lalo na kung iniinom ng walang laman ang sikmura. Kung ganoon ka, uminom nito pagkatapos kumain ng magaan, hindi bago kumain. Tandaan ang simpleng patakaran. Ang turmeric ay pinakaligtas kapag itinuturing mo itong pagkain, hindi gamot. Isang kalahating kutsarita bawat araw ay sapat na para bawasan ang inflammation, kalmahin ang katawan, at tulungan kang makatulog ng mahimbing. Hindi mo kailangang sumobra. Sa turmeric, ang tamang dami ang tunay na susi. Tungkol naman sa mga supplement. Kung mas gusto mong uminom ng turmeric sa capsule form, pumili lamang ng mapagkakatiwalaang brand na malinaw na nakasulat ang curcumin content at may black pepper extract, piperine. Ang piperine ay nagpapalakas sa bisa ng turmeric. Iwasan ang mga murang, walang tatak o walang label na online brands, hindi mo alam kung ano talaga ang laman ng mga yon. Hanapin ang may LEOA approval para sa kapanatagan ng loob. Kung sang-ayon kang mahalaga ang kalidad, ay type sa comments, quality first. Dahil ang kalusugan mo ay hindi dapat tipirin. Isa pa, huwag kalimutang uminom ng maraming tubig. Ang turmeric ay bahagyang nakakatuyo ng katawan, kaya siguraduhing hydrated ka buong araw. Tinutulungan din ang tubig ang iyong bato, kidneys, na mailabas ang sobrang compound sa natural na paraan. At napakahalagang tandaan. Ang turmeric ay gumagana ng dahan-dahan, hindi agad-agad. Hindi ito sleeping pill, ito ay healer. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbawas ng inflammation at pagbabalik ng balanse sa katawan. Bigyan ito ng 1 hanggang 2 linggo ng tuloy-tuloy na paggamit bago mo husgahan ang epekto. Mapapansin mo, mas kalmado ang gabi, mas kaunti ang sakit, at mas magaan ang pakiramdam.
Kung handa kang maging consistent, ay type sa comments, I'll stay consistent. Dahil ang tunay na kalusugan ay hindi biglaan, ito ay resulta ng maliliit na tamang gawi araw-araw. At panghuli, laging makinig sa iyong katawan. Kung mapansin mong may kabag, pananakit, o kakaibang reaksyon, itigil muna at kumonsulta sa doktor. Magkaiba ang katawan ng bawat tao, kaya ang tamang dami para sa isa, maaaring hindi pareho sa iba. Tandaan, ang layunin ay hindi uminom ng turmeric habang buhay, kundi tulungan ang katawan mong bumalik sa natural na ritmo. Para muling gumana ang iyong natural hormones, natural na kapayapaan, at natural na pahinga. Kung naniniwala kang kaligtasan ang laging nauuna, ay type sa comments, safety first. At kung nakatulong sa iyo ang paalala na ito, ay click ang thumbs up at siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya, kung saan ibinabahagi namin ang pinakaligtas, siyentipiko, at epektibong health tips para sa mga senior sa buong Pilipinas. Ngayon, sa huling bahagi ng video na ito, ibubuod ko ang lahat ng ating napag-usapan. Ang mga gintong hakbang na makatutulong sa iyo upang muling makatulog ng mahimbing. Sa natural na paraan, kahit lampas 6 na puna. Kaya manatili hanggang dulo dahil may makapangyarihang paalala tayong iwan na gusto mong tandaan gabi-gabi. Tapusin na natin ang lahat. Marami tayong natalakay sa videong ito at sana, sa puntong ito, tunay mong naunawaan kung gaano ka-powerful ang simpleng gintong halamang ito. Ang luya dilaw o turmeric ay hindi lang simpleng sangkap sa pagluluto. Isa ito sa pinakamahalagang biyaya ng kalikasan para sa pagpapagaling. Sa loob ng maraming siglo, ginamit ito ng ating mga ninuno upang pakalmahin ang katawan, linawin ang isipan, at ibalik ang balance, at ngayon, pinatutunayan na ito ng agham. Balikan natin saglit ang ating mga natutunan ngayong araw. Una, nalaman natin kung bakit nagiging mas mahirap matulog kapag lampas na sa edad na 60, dahil sa pagbaba ng melatonin, pananakit ng katawan, stress, at epekto ng mga gamot. Pangalawa, tinalakay natin kung ano ang ginagawa ng turmeric sa loob ng katawan, pinapababa nito ang pamamaga, binabalanse ang hormones, pinapaganda ang mood, at sinusuportahan ang utak. Pangatlo, nalaman natin kung paano nakatutulong ang turmeric para makatulog ka, sa pamamagitan ng pagpapababa ng sakit, pag-alis ng stress, at pagtulong sa utak na gumawa ng serotonin at melatonin. Pagkatapos, pinag-aralan natin kung paano gumawa ng golden milk recipe, iyong mainit at nakaaliw na inumin bago matulog, na gawa sa gatas, turmeric, pamintang durog, kanela, at pulot. Sumunod, tinalakay din natin ang mga simpleng bedtime habits, iwasan ang caffeine, matulog sa parehong oras gabi-gabi, hinaan ang ilaw, magdasal, mag-inat, at panatilihing malamig at tahimik ang iyong silid. At syempre, napag-usapan din natin ang mga paalala sa kaligtasan, gamitin ang turmeric sa tamang dami, kumonsulta muna sa doktor kung umiinom ng gamot, at siguraduhing dekalidad ang produktong ginagamit. At ngayon, narito tayo sa pinakamahalagang bahagi. Ikaw. Dahil ang lahat ng impormasyong ito ay magiging epektibo lamang kung kikilos ka. Ang iyong katawan ay may kakayahang magpagaling ng sarili, pero kailangan nito ang tulong mo. Kaya ngayong gabi, subukan mong gumawa ng golden milk. Inumin mo ito. Patayin ang cellphone 1 oras bago matulog. Huminga ng malalim. Pasalamatan ang iyong katawan sa lahat ng ginawa nito para sa iyo. At hayaang magpahinga ka. Pinaghirapan mo na ang buhay. Inalagaan mo ang pamilya mo, hinarap ang mga pagsubok, at ibinigay ang iyong makakaya araw-araw. Ngayon, oras na para alagaan mo ang iyong sarili. Panahon na para bigyan mo ng pahinga ang iyong katawan na karapat-dapat nito. Tandaan mo ito, mas maayos na tulog, mas maayos na kalusugan. Kapag maganda ang tulog mo, lumalakas ang memorya mo, tumitibay ang puso mo, at kusa kang napapagaling ng iyong katawan. At ang turmeric, ang simpleng dilaw na halamang ito, ay makatutulong sa iyo, gabi-gabi, hakbang-hakbang. Kung na-inspire ka ng videong ito, ay type sa comments, handa na ako para sa mas mabuting tulog. At sabihin mo rin kung taga saan ka, Luzon, Visayas, o Mindanao.
Gusto naming marinig ka at mabati ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-ring ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming mga lingguhang video tungkol sa kalusugan, natural na gamutan, at mas balansing pamumuhay para sa mga senior na Pilipino. At tandaan, hindi lang ito basta channel. Ito ay isang komunidad. Isang pamilya ng mga Pilipino na naniniwala sa natural na pagpapagaling, balansing pamumuhay, at marangal na pagtanda. Ito ang Gintong Sustansya, kung saan pinahahalagahan namin ang iyong kalusugan, kaligayahan, at gintong panahon ng iyong buhay. Maraming salamat sa panonood, at naway maging payapa ang iyong gabi, magaan ang iyong puso, at maging ginto ang iyong tulog. Kita-kits sa susunod na video.